Magsimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Nagngangalit si Han at mabilis na pinabilis ang kanyang galaw sa pagpatay ng mga halimaw. Samantala, nakaupo si Jenna sa tabi ni Jid at nagdadalawang isip kung huhugutin ba niya ang espada nito, habang si Jid ay napapasigaw sa sakit. Sa kabilang banda, hindi alam ni Hansen ang tunay na kalagayan ni Jid at malungkot pa niyang tinanong si Jid kung maaari ba itong pumalit kahit 30 segundo lang. Biglang umatake ang isang goblin kay Han, na bahagya lamang nakaiwas at agad na nasunggaban ng sibat ng kalaban. Mabilis na inutusan ni Han si Hansen na dumaan sa kaliwang pasilyo, at sinabi niyang siya na ang bahala roon. Nang pagod na nagtanong si Hansen tungkol kay Jid, iginiit ni Han na nagpapahinga lang ito dahil pagod at pinalis siya, kaya't wala nang nagawa si Hansen kundi sumunod. Pagkatapos, ibinulong ni Han kay Jenna na patay na si Jid at sinabi nitong huwag na iyong intindihin, kundi harapin ang mga goblin. Sumunod si Jenna at nagtanong kung gaano pa katagal, ngunit sagot ni Han na wala siyang oras para tumingin sa orasan at inutusan siyang magpatuloy sa pagpatay. Sa matinding panganib, nagigising ang mga espiritu ng mga bayani. Tumaas sa antas 5 ang kakayahan ni Han sa espada at kalasag, ang resistensya niya sa sakit ay umabot na sa antas 2, at ang kanyang pagiging kalmado ay umangat ng 2 beses sa antas 3. Gayunman, hindi ito pinansin ni Han at sinabi niyang walang saysay ang lahat kung mamamatay rin sila. Samantala, inatake si Hansen ng mga goblin at dumugo ng matindi. Pinalibutan ng libu-libong goblin, nagmakaawa siyang tulungan siya dahil ayaw pa niyang mamatay, habang umiiyak ng malakas. Ramdam ni Han ang sakit niya ngunit wala siyang magawa, kaya inutusan sina Jenna at Aaron na sumama sa kanya. Nang ipahayag ni Jenna ang pag-aalala para kina Hansen at Jid, sinabi ng bida na kung magluluksa siya, gawin na lang niya iyon kapag nakaligtas siya. Nagmadali ang tatlo upang iligtas ang sarili at huminto sa tabi ng isang gusali. Dahil sa takot, sinabi ni Jenna na baka tuluyan na silang mamatay, ngunit agad siyang pinutol ni Han at sinaway na huwag mag-isip ng ganoon. Inutusan niya si Jenna na umakyat sa hagdan at pader sa likod nila. Nagduda si Jenna kung tatakas ba siya ng mag-isa, ngunit ipinaliwanag ni Han na aakyat siya muna at susunod siya pagkatapos. Habang papalapit ang mga goblin, pinaalalahanan ni Han na huwag gumamit ng pana para sa pag-atake dahil sayang ang oras kung isang kalaban lang ang matatamaan. Nilabanan niya ang mga goblin upang makagawa ng puwang sa pag-akyat. Nakaligtas si Jenna at umakyat, at hinikayat ang mga kasama na sumunod. Umakyat si Han at tinulungan si Aaron. Ngunit nang hawakan niya ang kamay ni Jenna, nakapag-akyat siya gamit ang hagdan. Sa huli, nasaksak ng isang goblin ang binti ni Aaron kaya't hindi siya makaakyat. Tumalon pababa si Han mula sa pader at iniutos kay Jenna na hawakan ng mahigpit si Aaron at huwag bibitawan. Pagkatapos, pinutol niya ang binti ni Aaron, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Kahit hirap, nahila ni Jenna si Aaron pataas. Ipinahayag ng sistema na nasa kritikal na kalagayan si Aaron at nanganganib ang kanyang buhay. Laking gulat nila nang nakaakyat din ang mga goblin, kaya't dali-daling iniutos ni Han kay Jenna na gamitin ang sibat ni Aaron at tusukin ang sinumang lalapit. Sinabi niya na huwag hayaang makaakyat ang mga ito dahil wala na silang ibang matatakbuhan. Ngunit dahil sa matinding kaba, nabitawan ni Jenna ang sibat at tinanong kung ano ang gagawin. Inutusan siya ni Han na sipain ang mga kalaban, ngunit nag-aalala si Jenna dahil napakarami nila at tinanong kung hanggang kailan pa, iginiit na hindi na sila tatagal. Sinabi ni Han na 30 segundo lang ang nakalipas, ngunit sagot ni Jenna na parang isang oras na. Pinatatag siya ni Han, sinabing hindi siya nagsisinungaling at pinakiusapan siyang magtiwala at magtiis pa ng kaunti. Biglang inagaw ng isang goblin ang kalasag ni Han, dahilan upang mabigla siya. Pinilit pa rin niyang lumaban gamit ang espada, ngunit bago pa siya makakilos, isang goblin na may armas ang tumusok sa kanyang tiyan. Sinubukan ni Han na maghanda muli, ngunit tusok-tusok ng halimaw ang kanyang katawan at nang hugutin nito ang patalim, lalo niyang naramdaman ang sakit at nagsimula siyang dumugo ng sobra. Samantala, sugatan din si Jenna habang pinaliligiran si Han ng mga mababangis na goblin na tila nag-aabang kung mamamatay ba siya sa ikalimang palapag. Malungkot niyang inisip na hindi ito patas at hindi niya maintindihan kung bakit siya nahihirapan ng ganito, isang bagay na hinding-hindi sana nangyari kung nasa mundo pa siya. Bigla, sa sobrang galit at panghihina ng loob, nagningning ng pula ang kanyang mga mata at tumatag ang kanyang aura habang marahas niyang inaatake ang mga halimaw. Idineklara niya na hindi pa ito tapos at imposibleng mamatay sila sa ikalimang palapag lamang, sabay pinaslang ang mas maraming goblin sa pamamagitan ng matitinding hampas. Dahan-dahang lumitaw ang pisikal na anyo ng kanyang pagbabago, humaba ng malahalimaw ang kanyang buhok at ngipin habang tinuturing niyang wala ng silbi kundi karumihan ang mga goblin. Matapos niyang makuha ang kakayahang berserk, hinarap ni Han ang mga halimaw ng may matinding determinasyon kahit naramdam niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon, mapanghamon niyang sinugod ang mga nilalang, animoy nagsasabing, sige, kahit mabali ako, hindi ako bibigay. Habang lumalakas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, nakapapatay siya ng maraming goblin sa bawat bug zone ng atake.
Kahit nang mabasag ang kanyang espada sa gitna ng labanan, nanatili ang kanyang matatag na loob, idineklara niyang kahit ito'y masira, hindi siya hihinto. Buong tapang siyang sumugod sa mga halimaw, ngunit natigil ang oras at nagyelo ang lahat ng ito. Sa isang pagkakataong mapalad, bago pa siya maabutan ng dambuhalang nilalang, huminto ang eksena at naligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Samantala, nanatiling tulala si Jenna, labis na natroma sa halos walang pagtakas na sitwasyon ng pagkakakulong nila sa mga halimaw. Maging si Aaron, na muntik nang mamatay sa parehong kapalaran, ay nakaligtas din sa huling sandali mula sa mga atake. Matapos ang matinding labanan, lumabas na panalo ang tatlo, at bilang gantimpalay nakatanggap sila ng mahahalagang yaman gaya ng ginto, bakal, tabla, at balat. Nang sila'y ibalik ng sistema sa tore, binati nito ang kanilang master sa matagumpay na paglampas sa ikalimang palapag at inanunsyo ang pagbubukas ng pang-araw-araw na dungeon. Ngunit pagbalik nila, nanginginig pa rin sila sa pagkabigla, at nawala ng malay si Aaron. Nabigla si Jenna. Hindi napigilan ni Jenna ang mapahagulgol, habang tulala pa rin ang bida, nakiusap si Jenna kay Han na tulungan siyang tumayo kasi wala na siyang lakas. Hinawakan siya ni Han, at tinanong niya kung nakaligtas ba sila. Tumungo ang bida at sinabing, dahil gumalaw ang waiting room, mukhang nalampasan nga nila ang pagsubok. Sinabi ni Jenna na ligtas na sila, ligtas na sila. Napansin ni Han na kung sa ikalimang palapag pa lang ay ganito nakahirap, paano pa kaya sa susunod? Ngunit bago siya makapagpatuloy, pinutol ni Han ang kanyang sinabi, nakakaiba lamang ang laban na ito. Dagdag pa niya, naging sistematiko ito, kapag pumalya ang isa, lahat sila'y mamamatay. Hindi sana ganoon kahirap kung naitaas niya ng mas maayos ang antas ni Jade at Hansen. Sinabi pa niya na hindi sana ganito kahirap mabuhay kung maayos ang kanilang party, at malas lang talaga sila dahil sinalubong sila ng panganib sa pinakamasahol nilang kondisyon. Pumayag naman si Jenna sa kanyang sinabi. Paglabas nila ng dungeon, sinalubong sila ni Dika, pinuri ang kanilang pagkapanalo at ibinalita na naghanda si Chloe ng masarap na pagkain. Tinanong pa niya kung sina Jade at Hansen ay nasa dungeon pa, ngunit malungkot na sagot ni Han ay hindi na sila nakaligtas. Nagulat si Dika at muling nagtanong, ngunit mariin itong kinumpirma ni Han, dahilan upang mabigla siya. Pagkatapos noon, nagtungo ang tatlo patungo sa kanilang tirahan. Pagdating ni Han sa loob ng silid, agad siyang bumagsak sa kama at nag-isip na wala siyang balak maging sentimental sa pagkamatay ng isang tao. Alam niya na bilang bahagi ng mga nasa unahan sa pag-akyat ng tore, ang kamatayan ay magiging pang-araw-araw na pangyayari. Habang nakahiga, iniisip niya kung makakakuha ba siya ng berserk skill. Ngunit naisip din niya na hindi maaaring magsabay ang composure at berserk, kaya sigurado siyang bog iyon. Pinagkukumpara niya ang dalawang kakayahan, ang composure na nagbibigay sa kanya ng katinoan, at ang berserk na nagtatanggal ng kanyang katinoan kapalit ng dagdag na lakas. Pinaghihinalaan niyang may kinalaman ito sa pagiging master at hero niya. Hindi pa niya alam ang totoo, at ayaw niya munang pag-isipan iyon ngayon dahil magsisimula ng maging abala ang lahat bukas, kaya nagpahinga na lamang siya. Kinabukasan, pagdating ni Han sa training ground, naabutan niya si Jenna na abala na sa pagsasanay gamit ang punyal. Sinabi ni Han na palagi siyang nahuhuli kaysa sa kanya dahil mahilig itong matulog ng gabi, ngunit ngayon maaga itong gumising. Sagot naman ni Jenna, ayaw daw niyang mamatay. Napansin ni Han na baka nakakuha ito ng bagong skills mula sa laban kahapon, at bukod pa roon ay may talento at nagsusumikap talaga. Kung ikukumpara, si Aaron ay dumaan sa parehong hirap ngunit wala man lang nakuha na kahit isang skill. Habang gumagawa ng handstand push-ups, iniisip ni Han na ang paglago niya ay limitado sa 5 lamang, katumbas ng inaasahan sa 3 bituin. Binuksan niya ang kanyang attribute window at nakita niyang nasa level 9 na siya na may 54 points. Mayroon siyang iba't ibang attributes at skills tulad ng beginner sword at shield proficiency, pain resistance, composure, at berserk. Naalala niyang malapit na siyang umabot sa level 10, ang pinakamataas na antas para sa isang bituin, kaya panahon na para maghanda siya sa pag-angat patungong 2 bituin. Habang abala siya sa push-ups, biglang lumapit si Jenna at hinawakan ang kanyang abs na nagdulot ng pagkailang kay Han, kaya pinatigil niya ito. Nang isuot niya ang kanyang damit, nagbiro si Jenna na hindi naman daw niya sisirain iyon, pero sagot ni Han ay iitim daw ito. Habang pinagmamasdan si Jenna, lalo niyang hindi mapaniwalaan ang ugali nito, paano ito nagagawa pang magpakawalang hiya matapos ang nangyari kahapon. Sinabi ni Jenna na mukhang hindi darating si Aaron, at sagot ni Han ay pabayaan na lang ito, iniisip na baka umiyak sa silid dahil malapit ito sa tatlo. Dagdag pa ni Jenna, normal lang naman na gumising ng maaga at magsanay. Sagot ni Han, ganoon din sina Dika, Jade, at Hansen na talagang seryoso sa training, hindi tulad ng iba na kalahati lang ang pagsusumikap. Napansin din ni Han na abala ang ibang miyembro ng Tore sa pagsasanay para lang hindi masama sa synthesis, at lumalaban lang ng seryoso kapag nakalog-in ang master. Sabi ni Han, may potensyal sana sina Jade at Hansen, at nakatulong pa kung nahasa niya sila, sayang at ang dalawang namatay kahapon ay hindi sila.
Ngunit iminungkahi ni Jenna na kalimutan na lang iyon at mag-focus sa training. Dumating si Aaron sa training ground at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Napansin ni Han ang itsura nito at tinanong kung bakit para siyang makasalanan. Sa desperasyon, sinabi ni Aaron na kung mas malakas lang siya, hindi sana namatay ang dalawa. Diretso namang sagot ni Han, namatay sila dahil mahina sila. Wala nang iba pa. Isang buwan na mula nang dumating si Han sa mundong ito, katumbas ng halos 10 araw lang sa Earth. Dahil sa kanyang obserbasyon, naintindihan niya ang login patterns ni Master Wutiva. 3 beses ito nagla-login kada araw, umaga, tanghali, at hapon. Ang oras sa combat stages ay kapareho ng daloy ng oras sa Earth. Kung 3 beses ang pagkakaiba rin doon, hindi sana 30 minuto ang laban kundi 1 oras at kalahati at siguradong nalipol na sila. Lumabas si Isel, namumula pa ang mukha, at sinabi sa lahat na subukan nilang patayin si Han. Pinuri niya ito dahil nagtagumpay si Han sa survival mission sa ika-5 palapag gamit lamang ang mga walang kwentang gamit na para bang siya ang Master of Masters. Palihim namang nagtanong si Jenna kay Han kung bakit ganoon ang asal ni Isel, at sagot ni Han ay trade secret, iyon. Samantala, galit na galit ang diwata sa iba, binalaan silang huwag lang tatamad-tamad sa silid habang siya ay nagsasakripisyo. Sumagot si Han na hayaan na lang ni Isel dahil lalabas naman ang mga tao kapag tinawag niya sila. Pagkatapos, bumuo ang master ng bagong party, Han, Jenna, Luis, Jedfrey, at Owen. Ipinalam ng system na silang 5 ay papasok sa space-time rift. Nabigla si Jenna dahil bago sa kanya ang 3 miyembro at siya lamang ang kilala ni Han, pero pinakalma siya nito at sinabing hindi naman mahirap ang mission. Pagpasok nila sa rift, nag-unlock ang daily dungeon, Kendert Forest. Doon, isang lalaking tila natatakot sa mundo ang nagtanong kay Han kung makikipaglaban ba sila. Sagot ni Han, ano raw ang pangalan niya. Nagpakilala ito bilang Owen, at idinagdag na sa lakas ni Han, baka hindi na sila makatulong. Pinakalma siya ni Han at sinabing hindi sila makikipaglaban. Ipinabatid ng system na nag-teleport na ang Party 4 sa Daily Dungeon, Kendert Forest sa Super Easy Quest Mode, at babalik sila matapos makakuha ng mga materyales. Nang dumating sila sa dungeon, nagtanong si Jenna kung nasaan ang mga kalaban at kung espesyal ba ang lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Han na ito ang tinatawag na Daily Dungeon kung saan kailangan lang mag-ipon ng materyales. Tinuro niya ang isang lilang portal at inihalin tulad ito sa isang shopping basket, lahat ng makokolektang materyales gaya ng mga sanga ay dapat ihulog doon, at maiipon iyon sa kanilang imbakan para gawing kagamitan. Sinabi ng system na maaaring gawing kahoy ang 100 pirasong sanga kung may karpintero. Nabigla ang lahat at nagtanong kung iyon lang ba talaga. Tinanong ni Jenna kung ito na lahat at kung wala silang lalabanan. Sagot ni Han, kung gusto niya, maaari siyang sumama sa pangangaso. Habang sumusunod kay Han, masiglang nag-isip si Jenna kung anong hayop ang pwede nilang hulihin, baboy ramo, usa, o koneho, dahil matagal na raw siyang naglalaway sa karne. Bigla siyang nakakita ng usa at masayang ipinahayag na may nahuli na siyang prey. Tinamaan niya agad ito gamit ang kanyang pana at tuwang-tuwa. Napaisip si Han kung marunong ba itong magpatay at magbalat. Agad namang tumango si Jenna at sinabi na matagal na siyang nabubuhay sa ganitong paraan. Habang sinisimulan ni Jenna na asikasuhin ang bangkay ng usa, pinaalalahanan siya ni Han na ingatan ang mga materyales at ilagay ang lahat ng ito sa dimensional gate at huwag palampasin kahit isa. Nang tanungin siya ni Jenna kung saan siya pupunta, sinabi ni Han na mangangaso siya, bagaman aminado siyang nakakasawa na rin ang mangaso. Pagod na rin siya sa palaging pagkain ng patatas. Habang gumagalaw siya, napansin niya ang timer ng system na nagpapakita na may natitirang 30 minuto, at inisip niyang automatiko silang babalik pagkatapos ng oras na iyon. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang Queen of the Forest, isang bihirang halimaw na lumalabas lamang kapag may forest dungeon. Alam niyang ang low-grade attribute stone nito ay ginagamit bilang materyales para sa advancement, at hindi ito palaging lumilitaw, ngunit madali lamang matukoy ang lugar kung saan ito karaniwang lumalabas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na pinabagsak ang isang usa malapit sa reyna. Agad siyang lumapit sa Queen Deer, na may gintong sungay na parang unicorn. Tinukso niya ito, sinabing napatay na ang lahat ng kasamahan nito at tinanong kung gaano kasakit ang pakiramdam. Labis itong ikinagalit ng reyna, kaya huminga ito ng marahas, ngunit nanatiling matatag si Han habang itinaas ang kanyang espada upang lalo pa itong udyukan na umatake sa kanya. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.